Nag-intermittent fasting po ako 16 hours. 16 hours with dog ko po, 47 years old, and kaya ko po mag-fast sa umaga kaysa sa gabi. Okay lang po ba yun? Hindi. Ayun. Sinabi ko na iba po ang panuno sa gabi. Sabi ko nga, kung kakain kayo sa gabi, kung problema kasi, iba-iba kasi yung merong tao na okay pa yung kanyang panuno sa gabi, kahit kumain siya sa gabi. Pero merong tao naman na wala, magigising ka, kinabukasan, isusuka niya, nandun pa rin yung pagkain. So, paano kung kayo yun? So, may problema. So kaya nga hindi ina-allowed yung 40 pataas, wag na kumain. Kung mag-intermittent fasting kayo, tanghali lang po. At saka, hindi ko alam kung ito ba ay babae, lalaki, anong timbang niya. Babae, kanina. Opo, okay. Kung babae siya, ano po ang reason ba't siya nag-intermittent fasting? For what reason? Gusto ko rin maintindihan. Ma'am MSP. Opo, actually, ako po yung nagtanong kanina dun sa may CKD. Pero from my case po... MSP pa. Sige po, ma'am. Opo, si Sheila po. Pero on my case po, meron naman po kasi akong lumps sa breast. Okay. So, anong diagnosis dyan? Hindi naman po siya cancerous. Opo, non-malignant po siya. Pero napapansin ko nga po, pag kumakain ako ng mga inflammatory food, nag-start po siyang lumaki. Tapos nung nag-start po ako ng intermittent, hindi na po siya lumalaki. Yes. Hindi lang yon. Kapag nagsa-salt and water po kayo, practice niyo kasi nga, ang bukol po, dalawa po ang cause ng bukol. It's either pag tumaas ang glucose or asukal sa dugo, yan po ay pinagmumulan ng candidiasis. So yung mga nabukol na po yan, po yan, fungus. It's made of fungus. Kapag kayo mahilig sa kanin, tinapay, noodles, pansit, biscuit. Tama po. Pangalawa, yan ay mga nodules lang yan na dahil walang movement, minsan walang tubig, may movement kayo pero walang tubig, yun ang problema. Gumagalaw kayo, nag-exercise pero walang tubig, so hindi nagmo-move yung mga waste product sa lymphatic veins. Kaya nga minsan nagkakaroon ng bukol sa mga breast. Dok, nag-start po siya nung nagbutaw ako sa bunso ko sa breastfeeding, kahit na sobrang dami pa po ng milk ko. Doon ko po siya doon po nag-start. Tapos maliit lang po siya, but after 16 years, napansin ko na palaki na siya ng palaki po. Okay. Pero ngayon, maliit lang po siya. Endocrine problem po yan, mga hormonal imbalance po. Hormonal po. Kasi nga nagpo-produce pa kayo ng last production niya po ng nagwo-work pa yung mammary gland. So siguro mga po meron pang mga natira na mga cells na to produce mag-lactate ba. So nag-stop na po yun, may naipon lang siguro. Pero lilit din yan, nililinis naman ang katawan yan. Alam po ng katawan kung ano po yung hindi kailangan sa loob. Kaya ilalabas lang din po or tutunawin niya. May ganyan. Sa food intake po, talaga pong stop all the inflammatory food and then... lahat po ng acid forming, sama niyo po muna yung mga animal protein. Any animal protein, sama niyo po yung milk. Ang pwedeng milk, soya lang. Opo, hindi na po ako nag-milk. Or almond milk. Almond or magbuko na lang kayo. Mas okay pa nga yung buko eh. Nasa Qatar po kasi ako, Dok, walang buko. Ang hirap. Nasaan? Sa Qatar po. Nasa Qatar po kayo ngayon? Qatar. Yung may problema po kaninang sinasabi niyo, nandyan din sa Qatar? Nasa Philippines po siya. Okay. So yung po yung itatry ko po na makapag-communicate po sa inyo. And then, intermittent fasting po, Doc, it should be in the evening, hindi po sa mas maganda po wala pong pagkain sa gabi. Kung lunch lang. Wala po kayo. Prutas sa umaga, matutubig, pakwan, melon, papaya, pinya. Tapos sa tanghali, kamote, saba, mais, patatas. Kung meron man root crops dyan, siguro naman meron mga green leafy vegetable. Lato, kung meron seaweeds dyan, kumain kayong lato. At isang itlog sa isang araw to produce red blood cells kasi nga kailangan mo doon ng folic acid, choline, yung B12. Tapos sa mga green leafy.
Opo. Hindi po bioavailable yung sinasabi nyo. Sinabi nyo na naman. Marami kasi, Dok, kumiinom po ako ng mga vitamin D3, Hindi B12. po. Hindi siya. Nutritional yeast po. Ano pa? Nutritional yeast, ang B12 ko po na. Ang iniinom nyo? Ang inihahalo ko po sa salad ko. Nutritional yeast? Opo. Saan kayo? Meron kayo nabibili niyan? Madami po dito, Dok. Okay. So, yung vitamin C po na get ko po sa inyo na it should be salt and water is enough. But Dok, may tanong po ako kasi kung for example po yung po dibang ibang mga supplements nga po na pinapatake. So totally pong i-disregard na po lahat yon. Yung alin? Yung ibang supplements po na tinitake, kumbaga i-cancel Yan na po po lahat. ay naturally derived. For example, katulad yung nabanggit nyo, pagkain din yan. Halos naman lahat yan pagkain eh. So, kung naturally derived siya, hindi siya pharmaceutical grade na may mga hinalo. For example, pinatuyong ampalaya. Ngayon, ang dami niyan. Opo. Mga malunggay, meron din pinatuyo. Mga ganun kasimple lang yung dried mga malunggay o mga ampalaya, lahat ng klase ng dahon. Spirulina, yan, mga ano-ano pa ba? Marami pa eh. So, Dok, may question po last po, sorry po. Yung bakit po ganun? Sinabihan din po ako na bawal po ang mga nightshade. And narinig ko po kayo kanina, you're eating kamatis at saka yung ano. So, sinasabi po nila na those nightshade foods are very risky po sa ating health. Talaga. Hindi sana. Ang dami nang namatay nung kumain ng kamatis. Kaya nga, paborito ko pa naman din sa kamatis. Yes po. Kasi nga, yung kung saan po kayo nakikinig, asan sila ngayon? Ano bang biniprescribe nila? Yung pagkain na binigay ng Diyos, sinabi niya may buto. Lahat seed-bearing fruit at saka seed-bearing plant. Yan ang dinisign para pagkain ng tao. Hindi sasabihin, bawal. Salamat, makakain na ulit ako ng kamatis, Dok. Ano daw mangyayari pag kumain ka ng kamatis? Nagpo-form daw po siya ng lalo na daw po yung mani, kasama po siya sa nightshade na mga hindi daw po siya fruits, kundi sa vegetables. So pag kumain ka daw po nun, siya po yung parang pinakang binder ng mga cancer cells. Ang cancer cell po na bubuhay, nagkikreate yan. Una, tandaan nyo mga babae na nakikinig. Ang isang formation ng cancer pag na-stress ka. Kasi every seconds, every minute, every hour, yung cells natin nagre-regenerate yan, nagre-repair. Kapag na-stress ka, halimbawa, nagre-repair yung atay mo ngayong hapon, alas 4, nagre-regenerate yung atay. Na-stress ka, imbis na makagawa ka ng perfect cells, defect ang nagagawa mo. Yung mga babae prone sa mga bukol sa suso, bukol sa bituka, bukol sa matres. Yes, kasi nga yung mga endocrine, yan ang active pa sa inyo eh. So, yan kadalasan pag nagre-regenerate yung mga cells yan at na-stress ka. May mga oras kasi yan, kaya nga may biological time clock eh. Dapat sa gabi, tulog na kayo at least 10 o'clock. Kasi nandun na nagre-repair yung mga organs. So, tigilan yung ma-stress una kasi active yung mga hormones ninyo sa katawan. At yung mga acid forming na nagki-create din ng toxicity, yun ang isang problema. Acidity yan. Nagkukos ng defect cells din yan. Ganun lang po, wag yung pagkain sisihin kasi may kinukuha kang nutrients dun eh. So when it comes to food, mataas sa potassium ang kamatis, lalo na pag niluto mo siya, mas active yung niya. Yes, Doc. I know. So, Doc, bali, lahat po ng mga nightshade na sinasabi nila na kinakategorize nila for that, which is, ang sabi nila is mataas ang lectin, hindi po pwede, kumbaga ignore ko na yung ganong advice na binigay sa akin. Ay, naka. Kakaiiwas nyo sa mga pagkain. Diyan kayo hanggat hindi sinabi ng Diyos, huwag kayong mga makikinig, basta yung tao Diyos, pare-parehas lang tayo rito eh. Okay, Doc. Thank you so much. Hanggat hindi sinasabi ng Diyos na, bukainin yan, anak, kasi mamamatay ka dyan. Tama po. Sige po, Doc. Salamat po. Pasensya na po, medyo mahaba po ang tanong. Hindi, okay lang. Walang problema. Kasi nga, kamatis alam niyo ba, napakataas ng potassium niyan. Kailangan niyo ng potassium. May vitamin C rin yan, iron, 6,
cobalamin, magnesium. Anong daming sangkap niyan. Totoo, Dok. Totoo Wala po, akong Dok. nakita sa panahon ko na ilang tao na nakausap ko. Yung mga kamatis na yun, sinabi ko halo nyo sa salad. Minsan ginagawa nilang prutas ang kamatis. Wow. O ba't Opo. buhay pa wala namang may sakit? Kahit yung may cancer ng mga pasyente, wala naman. Kung Ay, ano kasi, salamat. nakakalungkot talaga. Salamat So yun lang po. po ang problema nyo, yung bukol. Opo, aside from that, wala naman na po kasi the rest, wala po akong hypertension or diabetes, wala po. Yun lang pong bukod tangi na yun. O basta i-maintain nyo po yung salt and water. Kailangan po maintain po ang aquarium nyo. Ang tinutukoy po yung dugo. Similar Opo. po yun ng aquarium na 8 ang pH, ang dugo 7.4. Kailangan maalat palagi or maalat-alat. So meron kang reserve. Opo, magte-test na lang din Napapanood nyo po yung lecture ko palagi napanood nyo na po ba yung mga naunang lecture pa? Yes po, Dok. Chinaga ko po panoorin po. Panoorin nyo kasi nga pag yan nakuha nyo lahat ng lecture ko, magugulat kayo, doktor na rin kayo. Promise. Actually, Doc, hindi na po ako mahihiyang sabihin sa inyo. Nag-aaral po kasi ako ng naturopathy because of, opo, pero nagulat po ako na Kanina ka nag-aaral? sa PINS po. Okay. Dr. Lucentalis ba yun? Mikeler, Dr. Beth Mikeler po. Okay. Kay Mikeler. Opo. At kay Dr. Susan po sa si Doc Gulay. Pero you're saying Balingit? Opo, Doc Susan Balingit. Kilala ko nun. Pero huwag mo na sabihin. Sige po, anihin ko po siya. Kasi nga, iba yung practice ko sa kanila. Holistic ako. Yun nga, Doc. Doc, narinig ko po yun sa isang video nyo na totally different. You are not, sabi niyo po kay Ma'am Jen na I am not a naturopathy or I am a holistic. Yes, not iba po alternative, but holistic. Based in scripture po kasi ito eh. At ina-address ko yung espiritu, hindi yung katawan. Kasi yung katawan susunod lang to eh. At yung pagkain, nakadesenyo na tapos na eh. Ginawa ka ng Diyos kawangis ng mundo. Kung anong alat ng tubig, meron ka rin sa katawan. At lahat ng periodic table na mineral, meron ka nun. Galing. Wag iwasan yung mga pagkain na yan. Ako, kakaiwas dahil sa mga scientific literature. Walang nato. So Doc, if in case po, I have so many friends who are willing, kasi na-share ko na po ang mga video nyo sa kanila, and they are also from naturopathy. So, gusto po nila sana mag-aral. Kung mag-aral kayo, meron kasing institution kung saan ako nagtuturo. At bibigay ko sa inyo kung sino yon. Kung naririnig niyo si Docus, doon ako nagtuturo sa niya. Sa institution niya. Dito po sa akin sa Qatar, paano po kaya? Is there any possible way po to? PDF lang muna makukuha nyo kung ano man. I-PDF lang yung mga module. Tandaan nyo, kasi kailangan yung may dissertation thesis din po yun. Tapos every lecture may quiz. Online po yun. Okay, that's good po. Modular. Siya po ang nagbibigay ng presyo eh. Okay po. So, ibibigay ko sa inyo yung contact pag ako po ay nagtuturo lang doon. Pero ako po kasi yung founder niyan dito. Wow. Kaya hindi ako may-ari ng eskwelahan. Hindi po ako may-ari ng eskwelahan. Basta mag-message lang po kayo dito sa Gising Maharlika. Gusto ko dumami ang holistic medicine doctor. Kasi degree ang binibigay. Yes, Doc, I agree. Tandaan niyo yung naturopathy, wala po siyang degree, practitioner pa rin siya until now. Yes kasi po. sakop itong ginagawa ko sakop ng church. Law of the church ito, hindi to state eh. So iba po law of the state saka law of the church. So ang totoong kasama niyo po ako. Degree, yes, correct. bibigay ng degree ng unang panahon, mga church yan. Mga doktor. Support po namin kayo, Doc. Hindi nagpapagaling ha. Kailangan maintindihan niyo po. Ang doktor hindi po nagpapagaling. Guide lang po, teacher. Yes, Doc. That's true. We are also... na nagpapagaling, wala na, tapos na yan. Hindi na po totoo yan. Diyan lumalabas po yung quackery. Kaya nga ayaw kami, bawal magbenta po sa amin ng kung ano-anong produkto. Ako po ang nagsabi, tigilan nyo magbenta kasi nababansagan kayong quack. Kasi ang dami benta, marami akong kakilala naturopathy, puro benta-benta lang.
Actually, Doc, doon po ako na-amaze kasi we are into mission po talaga of helping people, and I was shocked na yun nga po, pwede pala talaga through food. And inform naman po kami na lagi pong sasabihin na hindi po kami ang doktor, kundi ang Panginoon po. Correct. So, we will Kaya nga support po, you mas all the way marami po. akong natulungan kasi ultimo, may pera, wala. Nakakatulong ako. Kahit yung Tama. milyonaryo, natutulungan ko. Magugulat sila. Arasin lang. Pasos. Correct, Doc. Correct. Kasi- I'm so shocked. Lang. Na-shock po talaga ako sa mga sinabi niyo dun sa isang video niyo. Talagang totally na-shock ako, and hindi ako makapigil kundi i-share at the same time sa lahat ng friends ko na naturopathy. Put your video. Sabi ko, you watch this, Doc RJ. So, ngayon they started watching, and hopefully, Doc, makatulong po kami sa pagpapalaganap po ng mission ninyo. Maraming salamat. Pag marami na po tayo rito, nako, yan, dyan na tayo. Kasi kaya nga itong pandemic nito is a pandemic of misinformation. It's a malpractices for century na eh. Grabe. Kasi nga lahat ng tao, ang kasalanan din ng mga nauna. Kasi tinangkilik natin itong practice ng synthetic drugs ngayon. O sila ngayon nagdi-dictate sa atin kung sino masusunod sa kalusugan. Kahit mali na, sige, tuloy pa rin. O kung hindi kaya ng gamot, operahan. O kung hindi kaya, kung ano-anong ginagawa na sa tao, pinapatay na, sinisira na yung dugo. Eh ang buhay ay nasa dugo. For the life of the flesh is in the blood. Doon lang mag-focus at saka doon sa spiritual. Kasi ang nagbibigay ng sakit, yung gumawa ng katawan. Na hindi tayo nandito para lang kung sa anong bagay. May purpose po. At lahat ay lilipas. Correct. Tamo, ang dami nang namatay eh. Dito sa bakuna na to, ang dami nang namatay. Ay, hindi Bakit? po kami nagpapabakuna po. Wala na po ang Diyos. Pag kayo ay naniwala sa synthetic, wala na po ang Diyos. Tandaan nyo, basta nag-take kayo ng kung ano-anong synthetic drugs, naniwala kayo dyan sa mga synthetic dependent doctor, wala na po ang Diyos dyan. Kung totoong oras mo na mangyayari yun. Amen. Kaya alisin po yung takot. Yun ang unang papatay sa yung takot eh. Kaya nga ang nakasulat eh, my people perish for the lack of knowledge. Ang kamanungan eh, nakamamatay. I agree. Thank you, Doc. God bless you more, Sige Doc. po. God bless you. God bless you rin po. Thank you. Mag-message lang po kayo rito sa ano para makaano ko po kayo. Sige po, Doc. Makausap ko yung pasyente niya. Salamat po.